Matapos sabihin ni Daesung ang plano niyang umalis sa planetang ito, sandaling napuno ng katahimikan ang buong silid. Pagkatapos ay tinanong ni Chanho si Daesung kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alis niya sa planetang ito. Habang patuloy namang kumakain si Daesung, sinabi niya na ang mga bastardong umatake sa kanila noong nakaraan ay masyadong delikado para hayaan lamang, kaya personal niyang pupuntahan ang mga ito sa Heavenly Realm upang tapusin. Hindi naman nabahala si Soyeon sa sinabi niyang ito, at sa halip ay masaya pang ang tinawag si Daesung na, "Opa," saka tinanong kung kasama ba sila sa kanyang pupuntahan. Sandali namang natigilan si Daesung sa pagtawag nito sa kanya ng, "Opa," ngunit naisip din niya na hindi niya ito pwedeng pigilan dahil utang na loob niya sa kanya ang pagtanggal ng sibat sa kanyang dibdib. Dahil dito, sinabi na lamang ni Daesung na huwag siyang tawagin sa ganoong paraan at sa halip ay tawagin na lamang siyang, dahil hindi niya na matiis ang pagtawag niya sa kanya ng "Opa." Matapos namang marinig ito, tuwang-tuwa na tinawag ni Soyeon si Daesung na, saka sinabi na ang kanilang tawagan sa isa't isa ay masyadong cute. Sa kabilang banda, habang pinakikinggan ni Choyong ang kanilang pag-uusap, nainggit siya kay Soyeon at naisip pa nga kung pwede ba niyang tawagin si Daesung sa ganoon ding paraan. Samantala, sinagot na ni Daesung ang tanong ni Soyeon kanina at direktang sinabi na hindi sila pwedeng sumama sa kanya dahil kinakailangan ng permiso para makapasok sa Heavenly Realm. Matapos naman niyang sabihin ito, nagkomento si Dong Seol na wala namang masamang mangyayari kay Daesung at kung sakali mang may mapanganib na sitwasyon ay pwede naman silang tawagin ni Daesung gamit ang kanyang summoning technique. Sa pagkarinig nito, tinanong ni Cho yung kung ang tinutukoy ba nito ay ang kakayahan ni Daesung na tawagin sila sa oras ng laban. Kinumpirma naman ito ni Soyeon at idinagdag pa niya na mayroon ding kakayahan si Daesung na bigla na lamang lumitaw at umalis mula sa kanyang kinaroroonan, kaya magagawa niyang makaalis kung maging mapanganib man ang sitwasyon. Nagsalita naman si Daesung at sinabi na hindi pa niya sigurado kung magagamit nga niya ang mga kakayahang iyon hanggat hindi niya nasusubukan pagdating niya sa lugar. Kasunod nito, ibinili niya sa kanila na habang wala siya sa planeta, kailangan nilang protektahan ang kanyang tirahan at ang kanilang bansa. Bagamat nababahala para sa kanyang kaibigan, agad din namang sumagot si Chanho at sinabing gagawin niya ito. Kasunod nito, nag-aalala ring nagkomento ang kanyang ina at sinabi pang ang hindi niya matindaan kung kailan pa nagkaroon ng ganito kabigat na mga tungkulin ang kanyang anak. Maging ang kanyang kapatid ay makikita rin sa kanyang mukha na nag-aalala din ito para sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, tinanong pa rin siya ng kanyang ina kung makakabalik ba siya sa kanila ng ligtas. Buong kumpiyansa namang nangako si Daesung na makakabalik siya ng ligtas at kailangan lamang nilang magtiwala sa kanya. Kasunod nito, lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang notification na binabanggit na naubos na ang oras para sa pagbubukas ng transferring gate patungo sa plane portal. Kasunod dito, lumitaw sa harapan ni Daesung ang isang portal, at habang pinagmamasdan niya ito, sinabi niya na papasok na siya sa Heavenly Realm. Matapos ang utos na ito, makikita na naglalakbay na si Daesung sa kalawakan at dito ay nakita niya ang ilan pang mga notification na binabanggit na ang koneksyon patungo sa plane gate ay nakumpleto na at kukonsumo ito ng kanyang ether energy. Binanggit din sa isa pang notification na maaari na siyang maglakbay sa multiverse gamit ang gate na ito. Ipinakita rin dito na ang maximum na oras na pwede siyang mamalagi sa multiverse ay 362 hours. Matapos namang mabasa ang lahat ng ito, nakita ni Daesung sa kanyang unahan ang isang napakalaking puno. Kasunod nito, muling lumitaw ang isang notification na binabanggit na nadiskubre niya ang isang dimensional tree. Binanggit din dito na para makapasok sa heaven, kailangan niyang makontak ang Rootwood Keeper. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan na siyang nakababa sa harapan ng malaking punong ito. Habang sinusuri pa niya ang lugar, napatanong siya kung nakarating na ba talaga siya sa kanyang destinasyon. Ngunit habang iniisipan niya ito, biglang may nagsalita sa kanyang tabi at tinanong siya kung isa ba siyang ascetic. Agad namang napatingin si Daesung sa pinanggalingan ng boses, at dito ay nakita niya ang isang malaking nilalang na mayroong kadena sa mga paa, na tinatawag na Rootwood Keeper.
Kasunod nito, napagtanto rin niya na ito rin ang priest na si Odie na kanya noong napaslang sa impyerno. Habang nasa gitna naman ang kanyang pag-iisip, muling nagsalita ang Rootwood Keeper at tinanong kung sino talaga siya dahil hindi niya nararamdaman ang aura ng isang ascetic sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Daesung, napansin niya na ang aura na nagmumula sa kanya ay mula sa mundong kanyang pinanggalingan. Sa pagkarinig naman nito, lalo pang inilabas ni Daesung ang kanyang aura at tinanong ang Rootwood Keeper kung ito ba ang kanyang tinutukoy. Labis namang nagulat ang nilalang na ito sa aura na nagmumula kay Daesung dahil nakilala niya kung sino siya. Dahil dito, agad siyang lumuhad at nagpakilala kay Daesung bilang si Odie, ang priest ng impyerno, at binati si Daesung bilang ang kanilang demon god. Matapos namang makita ang ginawang ito ng priest, tinanong ni Daesung ito kung bakit ang priest ng impyerno ay naging aso ng heaven. Ipinaliwanag naman nito na noong napaslang siya ni Daesung, nahulog siya sa pandemonium. Ngunit sa lugar na iyon, ginawa siyang alipin ng mga taga-heaven at ginawang gwardiya sa dimensional tree na ito. Kasunod nito ay napansin naman ni Daesung ang espadang nakasaksak sa dibdib nito at sinabi na ito ay katulad din ng sibat na isinaksak sa kanya noon. Ngunit kalaunan, hindi na rin niya inusisa ang tungkol dito dahil bagamat alam niya kung paano ito tanggalin, hindi naman niya kayang gawin ang kaparehong bagay na ginawa sa kanya noon ni Soyeon. Iniisip pa nga lamang niya na gagawin din niya iyon sa halimaw na ito ay kinikilabutan na siya. Dahil dito, ay binago na niya ang usapan at tinanong ang priest kung ang malaking pinto sa kanilang harapan ang entrance patungo sa heaven. Kinumpirma naman ito ng priest at sinabi pa nga na ang pintong iyon nga ang daan. Ngunit mayroong 100 level na trial na kailangan niyang pagdaanan bago makarating sa heavenly realm. Napamura naman si Daesung matapos marinig ang tungkol sa trial at tinanong pa nga kung bakit kailangan pa niyang pagdaanan ang lahat ng iyon. Ngunit habang naiinis pa siya tungkol dito, bigla namang nagsalita ang magic book at sinabi sa kanya na kailangan lamang niyang ipakita sa gwardiya ng pintuan ang marka sa kanyang kamay na nagpapakita ng kanyang karapatan na pumasok sa heaven. Sa pagkarinig nito, muling tiningnan ni Daesung ang marka sa kanyang kamay saka tinawag ang priest at tinanong kung maaari ba niyang gamitin ito. Matapos naman suriin ito, sinabi ng priest na dahil taglay na niya ang marka na iyon, maaari na siyang pumasok sa heavenly realm nang hindi dumadaan sa trial. Natuwa naman si Daesung sa narinig niyang ito at sinabi sa priest na maganda iyon at papasok na kaagad siya sa lugar. Sa pagkarinig ng utos, tinawag ng priest si Daesung bilang Demon Lord, at sinabi na kung maaari niyang mahawakan ang kanyang kamay. Nagtaka naman, si Daesung sa hiling niyang ito, ngunit kalaunan ay ibinigay pa rin niya ito. Matapos itong hawakan ng priest, lumabas ang isang notification na nagsasaad na ang seal ng keeper ay na-engrave na sa kanya at makakapasok na siya sa inner dimension. Matapos namang basahin ito, napansin ni Daesung na ang kamay ng priest ay unti-unti nang nagkaroon ng mga bitek at nadudurog. Habang nagtataka pa siya sa pangyayaring ito, muling nagsalita ang ngayoy nawawasak ng priest at sinabi sa kanilang Demon Lord na hinihiling niya ang kanyang matagumpay na digmaan laban sa heaven. Matapos sabihin ito, tuluyan nang naglaho ang priest sa kanyang harapan. Dahil dito, sinabi ni Daesung na ang laban niyang ito ay hindi isang digmaan, sa halip, isa itong slaughter sa lahi ng mga taga-heaven. Samantala, sa isang lugar sa heavenly realm, makikita na nakatali pa rin sa isang poste si Aslan, at habang nahihirapan sa kanyang kalagayan ay napapatanong siya kung gaano na siya katagal sa lugar na ito at kung malapit na ba siyang makaalis. Ngunit habang iniisip niya ito, may narinig siyang isang boses na nagsasabing naiinis siya dahil siya pa ang kailangang magpakain sa mga aso, gayong napakabisi niya. Sa kabila naman ng kanyang kalagayan, tinanong pa rin ni Aslan kung sino ang nagsalita, dahil bago ang boses nito sa kanyang pandinig. Kasunod nito, napansin niya na may lumapit mula sa kanyang tabi, isang nilalang na mayroong pakpak ng paru-paro sa mukha. Sinabihan siya nito na isa siyang walang kwentang langgam, at tinanong kung bakit patuloy pa rin siyang tumatangging maging ang bagong Titan. Nagtaka naman si Aslan at napapatanong kung sino ang nilalang na ito at kung isa rin ba itong anghel na katulad ng bumihag sa kanya.
Tinanong din niya kung hindi ba nila naiintindihan na ayaw niyang maging isang pangit na halimaw na katulad nila. Naiinis namang tinanong ng nilalang na ito si Aslan kung tinawag ba talaga niya silang mga pangit na halimaw. Kasunod nito, lalo pa itong lumapit sa kanya saka sinabi na ang kanyang puso at katawan ay nakakayang matagalan ang kapangyarihan ng divinity ng isang Diyos, kaya maituturing talaga siyang isang kahangahangang material. Ngunit ang pangit lamang sa kanya ay masyado siyang matigas ang ulo. Kasunod nito, sinabi niya na dahil sa taglay niyang mga katangian, pagbibigyan niya siya sa pagkakataong ito at ipapainom sa kanya ang dugo ng isang anghel na katulad niya. Napatanong naman si Aslan kung ano ang sinasabi niyang dugo ng anghel, ngunit sa halip na ipaliwanag, bigla nitong hinawakan ang kanyang mukha at pilit na ipinainom sa kanya ang kanyang dugo. Sa sandaling pumasok sa kanyang bibig ang dugong ito, sandaling natulala si Aslan, at pagkatapos ay nagsimulang magbago ang anyo ng kanyang katawan. Napasigaw siya sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Nagsimula namang tumawa ang anghel at sinabi na kung mamamatay siya dahil dito, iyon talaga ang kanyang kapalaran. Ngunit kung siya ay mabubuhay, magiging isang pangit siyang Titan, at dapat na magpasalamat siya sa kanya kung mangyayari iyon. Ngunit habang masayang pinapanood niya ang pagbabagong ito ni Aslan, bigla naman itong natigilan dahil may napansin siyang isang presensya. At iyon ay walang iba kundi si Daesung, na ngayon ay nakangiti sa kanya. Kasunod nito, bigla itong naglaho sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, nagsagawa ito ng isang mabilis na pag-atake, sinasabing natagpuan din niya ang isang gamo-gamo. Dahil sa matinding panganib na naramdaman niya mula kay Daesung, agad nitong ginamit ang kanyang kakayahan na spirit release, at sa sandaling iyon ay naging parang espiritu ang anghel upang iwasan ang atake ni Daesung. Matapos namang matagumpay na makaiwas, galit na tinanong nito kung sino si Daesung at kung paano siya nakapasok sa kanilang heavenly realm. Wala namang balak magpaliwanag si Daesung sa kanya, at sa halip ay sinabi lamang na gaya ng kanyang inaasahan, hindi magiging madali ang pagpuksa sa kanila. Ngunit matapos niyang sabihin ito, bigla siyang nagulat nang maramdaman ang isang presensya sa kanyang tabi. Kasunod nito ay narinig niya si Aslan na humihingi ng tulong at sinasabi pa nga na kung sino man ang makakapagligtas sa kanya sa kalagayan niyang ito ay habang buhay niyang paglilingkuran bilang kanyang master. Hindi naman siya nakilala ni Daesung at napatanong lamang kung anong klaseng nilalang ito. Sa kabilang banda, ang anghel na ngayon ay kaka-recover pa lamang mula sa atake ni Daesung ay sinabi na muntik na siya sa isang iyon. Ngunit bago pa siya makabawi ay bigla na namang naglaho si Daesung sa kanyang kinatatayuan, kaya agad na naging alisto ang anghel para sa pag-atake ni Daesung. Ngunit habang hinahanap pa niya kung saan ito lilito, bigla namang lumitaw si Daesung sa itaas niya at ginamit ang kanyang kakayahan na demonic slash. Sa kabila ng sorpresang atake nito, nagawa pa ring mas alag ng anghel ang kanyang atake, na sinundan ng isang malakas na pagsabog. Dahil dito, napaatras ang anghel dahil sa lakas ng puwersa, ngunit bago pa siya makarecover, nakaramdam siya ng matinding panganib. Kasunod nga nito ay nakita niya si Daesung, galit na sumusugod at sinasabihan siyang katapusan na niya. Ngunit sa sandaling tatama na ang dulo ng espada ni Daesung sa kanyang leeg, bigla namang ginamit nito ang kanyang kakayahan na Law Proclamation, Peace Zone. Matapos niyang gawin ito, biglang huminto si Daesung sa kanyang pag-atake. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala kung paano ito nangyari, dahil sa sandaling iyon ay hindi niya maikilos ang kanyang buong katawan. Sa kabilang banda, habang tinatapik ng anghel ang espada ni Daesung, nakahinga ito ng maluwag at sinabi na muntik na naman siyang mapaslang ni Daesung. Kasabay nito, narinig ni Daesung na nagsalita ang magic book at sinabi sa kanya na ang ginamit na kakayahan ng anghel ay pinipigilan ang anumang pagtatangkang pumatay sa lugar na nasasakupan nito. Dahil naman sa sinabi nito, tinanong ni Daesung kung kinakailangan ba niyang pigilan ang kanyang pagnanais na pumaslang para makakilos siyang muli. Tila nababasa naman ng kalaban ang kanyang iniisip, kaya nakangiti nitong sinabi na dahil sa kanyang proclamation ng divine law, ang lugar na ito ngayon ay isa ng peace zone. Kasunod nito ay lumapit pa siya kay Daesung, tila ng aasar, sinasabihan siyang walang sinuman ang makakalabag sa divine law na ito.
Tinanong naman ni Daesung kung seryoso ba talaga siya sa sinasabi niyang kapayapaan, dahil sa kanyang paniniwala ay kahit kailan ay hindi naghangad ng kapayapaan ang mga anghel na ito. Wala namang pakialam ang anghel sa kanyang mga sinasabi at patuloy pa siyang inaasar, sinasabing habang naka-activate ang divine law na ito ay wala siyang magagawa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga sasabihin, biglang ginamit ni Daesung ang kanyang kakayahan na mana release. Habang nagugulat pa ang anghel sa biglaang kilos na ito ni Daesung, ginamit na ni Daesung ang kanyang demonification, at sa sandaling iyon ay nagbago ang kanyang paligid dahil sa kanyang pagbabagong anyo patungo sa demon god form. Nang makita naman ito ng anghel, dito niya napagtanto na si Daesung ay isa sa mga demon. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, nagawa na siyang mahati sa gitna ni Daesung sa isang mabilis na atake. Habang unti-unting naglalaho ang katawan ng anghel, hindi pa rin ito makapaniwala. Sinasabing imposible na magawa iyon ni Daesung sa kanya dahil pinuprotektahan siya ng divine authority. Ngunit ang katotohanan ay sadyang malupit, dahil sa sandaling ito ay tuluyan ng naglaho ang kanyang katawan, nagpapatunay lamang na talagang napaslang na siya ni Daesung ng ganoon lamang kadali. Sa kabilang banda, si Daesung, na ngayon ay nag-uumapo pa rin sa kanyang aura, ay sinabi na ngayong nandito na siya sa heaven, ang kapayapaan ay matatapos na rin. Kasunod nito, lumitaw ang isang notification na nagsasabing natalo na niya ang ikalimang rank na heavenly being na si Orkil. Tinanong din siya nito kung gusto na ba niyang i-absorb ang divinity ng anghel na ito. Matapos namang mabasa ito, napatanong si Daesung kung ito na ba ang divinity ng nakalaban niyang anghel. Sinagot naman siya ng isang notification, sinasabing natanggap niya ang isang maskara na nagtataglay ng divinity ni Orkil. Binanggit din dito na ang authority nito na masquerade ay kayang gayahin ang panlabas na anyo at mga abilities nito ng perpekto, basta't mas mababa ang level nito kaysa sa gumagamit. Binanggit din na ang kanyang demonification level ay tumaas, at ngayon ay level 15 na. Matapos namang mabasa ito, natawag ang kanyang atensyon ng higanting nilalang sa kanyang tabi, kaya sa kanyang pagkainis dito ay itinulak niya ito palayo. Pagkatapos gawin ito, saka lamang niya napansin na ang mukha nito ay pamilyar sa kanya. Habang pinagmamasdan naman niya ang paghihirap ni Aslan, bigla namang nagsalita ang magic book at sinabi kay Daesung na ang taong ito ay sumasailalim sa isang gigantification. Kasabay nito, makikita rin na patuloy na humihingi ng tulong si Aslan kay Daesung, sinasabing iligtas siya mula sa kanyang paghihirap. Dahil naman dito, tinanong ni Daesung ang magic book kung magagawa ba nilang mapigilan ang nangyayaring gigantification ni Aslan. Sumagot naman ito at sinabing posible iyon kung gagawin niya itong isa sa kanyang mga apostle. Napaisip naman si Daesung sa sinabing ito ng magic book at ang posibilidad na magkaroon siya ng isang apostle na titan. At sa huli, natagpuan niya na isa itong interesanteng ideya. Samantala, sa sandaling ito ay paulit-ulit na naririnig ni Aslan ang mga katagang. Worship the demon god. Praise the demon god. Obey the demon god. At dahil din dito, bigla siyang naalimpungatan, sinasabing tigilan na nila iyon. Ngunit habang nasa gitna pa siya ng kanyang pagpapanik, narinig niya sa kanyang tabi na nagsalita si Daesung at sinabing, "Nagising ka na rin sa wakas." Kasunod nito, tinanong niya si Daesung kung talaga nga bang siya ang nagligtas sa kanya mula sa kamay ng mga malademonyong anghel na iyon. Agad namang sumagot si Daesung at sinabing napadaan lamang siya sa lugar na iyon at nagkataong nandoon siya. Matapos namang marinig ito, sandaling natahimik si Aslan at pinagmasdan lamang si Daesung. At pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, seryoso niyang tinanong si Daesung, "Ikaw ba ang demon god?" Hindi naman sumagot si Daesung, at sa halip, tumanggo lamang. Dahil dito, agad na inihagis ni Aslan ang damit na kanyang hawak at pagkatapos ay lumuhod, sinasabing, "Simula ngayon, paglilingkuran ko ang demon god bilang aking master." Walang anumang emosyon na sumagot si Daesung at sinabi lamang, "Simula ngayon, kailangan mong lumaban para sa akin." Kasunod nito, lumipat ang eksena sa Heavenly Temple. Makikita rito ang ilang mga miyembro ng Heavenly Temple at isang lalaking nakaupo sa trono. Tinanong nito,
si Penitent ba ang lumabag sa ating batas? Ang lalaking ito pala ay ang nasa unang ranggo sa mga celestial beings, si Semaasa. Isa naman sa mga alagad nito ang sumagot at sinabi sa kanya, napakaraming dimensyon ng heaven, kaya imposible para sa amin na makumpirma kung sino ang lumabag sa ating batas. Bilang tugon, naglabas si Semaasa ng isang scroll na nababalot ng ginto. Dahil dito, gulat na gulat ang kanyang mga alagad at sinasabing, ito ay isang holy relic na nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ilan naman sa kanila ay hayagang pinipigilan si Semaasa sa kanyang gagawin, dahil para sa kanila ay tila sobra naman kung gagamitin nila ang kapangyarihan ng isang Diyos laban sa isang hindi naman ganoon kaalagang nilalang. Sumagot naman si Semaasa at sinabing, hindi lamang basta isang walang kwentang nilalang ang kayang makasira ng isang batas na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Diyos. At sa aking palagay, marahil ang nilalang na iyon ay isang halimaw na kasing lakas ko. Matapos sabihin iyon, tuluyan na niyang binuksan ang scroll na ngayon ay nagsimulang magliwanag ng husto. At habang namamangha pa ang kanyang mga alagad dito, sinabi ni Semaasa, ang demon na pumasok sa ating teritoryo ay hinding-hindi makakatakas sa paghuhusga ng ating Diyos. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.